DZAR 1026 Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Nagbabalik sina Errol Dacabe at Tony Cuevas sa Lingkod ng Bayan. Partner, anumang galing ng presidente, anumang galing ng cabinet secretary or sino mang leader sa administrasyon, kung walang suporta at hindi rin magagaling ang mga tao sa ibaba, ay it would reflect to the whole leadership, partner. Di ba? Totoo yan, totoo yan. So, teamwork. This morning, pag-uusapan po natin ang kagalingan. Welfare, etc. Issues that involves the public offices employees. At maganda po itong napag-uusapan sapagkat for so many years, ang lagi na lang natin napapakinggan rally ng mga aktivistang nagsusulong ng karapatan ng mga empleyado naman sa private sector, etc. etc. So, ayan, mga kaibigan, binisita po tayo sa studio, partner Tony, ng dalawang dilag. Dalawang dilag. At sila ay nagbumula sa grupong tinatawag na General nasa na ba itong ano? Ito. Partner, pakibanggitin mo na nga yung ano. Ano nga ma'am yung office na kami po ay the group. Kinatawan ng Public Services Labor Independent Confederation o Ayun. PS-Link. No? Ayun, PS-Link. Opo. Kwentuhan nyo nga kami ma'am. By the way, ang kausap na po natin ay si Miss Annie Enriquez Chiron. Good morning, ma'am. Okay, magandang umaga at una nais kong batiin ang lahat ng sumusubaybay sa palatuntunan ninyo na lingkod ng bayan sa loob at labas ng Pilipinas at maraming salamat sa pagkakataon to. Yung PS Link, isa siyang kalipunan ng mga asosasyon, ng mga samahan, ng mga pangkaraniwang kawani ng pamahalaan. Okay. At kami ngayon ay mayroong bilang na 397 mga lokal. Nanggaling ito dun sa local government units, national government agencies na tinatawag, state universities and colleges, at saka yung mga natitira pang government-owned and controlled corporation na tinatawag. That includes the teachers also? Opo. Kasama? Kasi NGA po, ang National Government Agency, departamento ng DepEd. Yes. Kasama po. Opo. Alright. Ano naman ang mga pinag-uusapan nyo dyan? Dyan po sa PS Link, ano po ang pinaka-objective? Bakit ka nagtipon-tipon? Kayo ba'y magrarally rin tulad ng mga militante? What's the general objective? Errol, yung pinakatampok namin, yung itinataguyod namin dito, yung tinatawag naming sacred public services. Strong, accountable, comprehensive, responsive, effective, at democratic public services. Ito yung kabuuan na nagsisilbing giya ng aming konfederasyon sa aming mga pagkilos. Siyempre, nangunguna dyan yung pataasin at panatilihin ang dekalidad na serbisyo publiko. Wow. Samantala, na wag namang kalimutan yung mga naghahatid ng serbisyo publiko, yung mga pangkaraniwang kawani. Kasi kailangan din tinitingnan natin ang kanilang kagalingan, yung tinatawag nating well-being, no? Hindi naman pwedeng magserbisyo ka kung ang kondisyon mo, kumakalaman sikura mo, napakababa ng sweldo mo, ang benepisyo mo ay hindi na ibibigay. No? So, siyempre, kasamahan yon. Pero matingkad talaga na sa paggalang ng karapatan ng mga kawani, ay ang bottom line dito ay importante yan para sa paghahatid ng serbisyo. Kakampi mo ako dyan. Na, sa studio din natin, si Miss Janet Morales, siya po ang in charge naman sa Organizing, Information and Campaign Group. Ma'am Janet, good morning. Good morning po, kasamang Errol. Good morning, Sir Tony. Ayan, Bale, ang general subject matter natin ngayon ay kung paano ang grupo nyo makasabay doon sa tinatawag at advokasya ng presidente na good governance, di ba? And everybody wanted to see good governance. Paano natin mapaparallel habang ang lahat ay gusto makakita ng pagbabago, tuwid na landas.
Tapos marami kayo din, di ba? Napakarami nyo. Oo, mahigit kaming 80,000. Opo. At katulad ng sinabi mo, walang saysay yung anumang programa ng Pangulo. Yeah. Yung tuwid na daan ay pwede lang niya na makamit. Kung tuwid din ang pag-iisip at ang direksyon ng mga kumikilos doon sa baba, sa iba-ibang ahensya. Nagpaparinig ka ba sa Bureau of Customs? Maraming mga ahensya na kailangan pang pagbabago, no? Merong tinatawag na mga ahensya na yung flashpoint ng corruption na nandyan. No? At iyan naman ay historical, hindi lang yan chismis, no? Yes. Nasa record dyan kung paano nakakapuslit ang mga smuggling, yung mga ganyan, no? Pero babalikan ko lang, paano kami tumutulong? Hindi pa nga, wala pa yung tuwid na daan. Magmula nung kami ay naitatag noong 1987, no? Ay isa sa tampok na kampanya namin ay yung paglaban sa katiwalian. Ayun. At alam naman ninyo, ang mga kasapi namin nasa iba-ibang ahensya, merong lahat yan, nasa personnel, nasa procurement, nasa accounting. Yes. So, napaka-strategic nung kinalalagyan ng aming mga kasapi at nasa posisyon kami para sundan, para tuklasin, para malaman kung saan-saan yung anomalya at anong klaseng anomalya ang nagaganap. And because of that situation, mas effective kayo. Opo. To combat the issue of corruption. Opo. Kasi kayo nga nandun. Kayo nakakalam ng mga papeles. Opo, totoo po yun. At kami po ay talagang hindi lang nagsasalita hanggang yan pagpa-file ng kaso. At marami na po kaming na-file yung iba-ibang mga kasama namin, no? Sa ombudsman, sa civil service kung administratibo mo niyan, kung kriminal sa ombudsman, no? At siguro nabalitaan ninyo isang magandang ehemplo na ay nung nagkaso kami laban sa dating Director General ng TESDA. Ako po yung nag-file ng kaso noon. Isa lang yan po sa mga halimbawa, yung overpricing, na 44,000% ang overpricing niya, no? Ginawa niyang libreta de bangko yung kaba ng TESDA. At na-elect pa sa Kongreso. Nandun siya ngayon sa Kongreso. Nandun pa sa Kongreso, di ba? Oo. Akala ko nga, yung kinaso mo, yung bawal ang konti ang buhok sa test So, yun po, no? Bukod dun sa pagkakalap ng ebidensya, paggagawa ng ng investigasyon kasi yung mga kayo na ang nasa forefront niyan. Oo, kami po. At tapos pero in doing so, hindi ba naman nagsusumbong sa iyo ang mga kasama mo na teka muna, kami naharas kasi binabantang kami na pwede kaming tanggalin, pwede kami floating, pwede kaming ipadala sa basilan. Oo, kasamang kayo. Totoo yan. Ay, ano yan, maraming kaming mga kasama na ginipit. No? Hindi lang pinloating, ginawang pros and delight. Wow. Oo, hanggang talagang papaano ka dyan, nandiyan ka sa isang tabi, gigipitin ka. Tagabukas ang pinto. Hindi ka ginagamit yung kakayahan mo, hanggang mainis ka, hanggang hindi mo matiis, magre-resign ka. Hindi lang yun, meron talagang ding nagbabanta sa seguridad ng buhay. May natanggal, ako ngayon natanggal yun. Natanggal. No? So, marami kaming ganyan. Kaya nga't pinagbibigay alam namin yan sa ombudsman, sa civil service. Ito yung mga peligro, yung tinatawag na risk ng mga lumalaban sa katiwalian. At kailangan din naman, tulungan din kami kasi kung nagtataya ka, hindi lang yung buhay mo, yung personal, yung karir mo, trabaho mo, pamilya mo, no? Kailangan meron ding ayuda yung gobyerno na hindi ka naman iiwanan sa tubigan, nagkaso ka na, lumantad ka na, hindi ka naman nag-anonymous. So, totoo yun. Marami kaming natatanggap na panggigipit, pangdadahas, at yung iba nga, itinatapon, no? Tinatapon dun sa, inilalayo ka dun sa base mo, pati yung pamilya mo, may tinatawag kaming economic dislocation, no? Yes. Talagang gugustuhin mo na hindi ka nagsalita kasi nga ay yun ang kahinatnan. Yun ang kinakahinatnan. I'm pretty sure ang COA dapat ay talagang kasama nyo sa pagkilos kasi COA is parang official agency that can really say na ito talaga ang nangyari dyan. Kasi post-audit nila, malalaman nila yan kung tama ba yung mga transaksyon. No? At nagre-report sila at pwede rin silang magkaso. Happy ka ba sa COA?
Ngayon, malaki yung improvement. Dati kasi, may improvement. Kasi dati kasi noon, kami pa yung nagkakaso, samantalang dapat sila. Ang aming batayan ay ang kanilang ulat. Yes. Yung taunan nilang ulat, pinapublish yan sa website, yun din yung ginagamit naming ebidensya kasi yun talaga yung sila mismo yung findings. At dati-rate, parang hanggang doon sila. Lang. Opo. Ngayon, dahil nabatikos na rin na ba't naman kami pa yung iintayin nyo? Kayo naman yung unang nakakita niya, no? Yeah. So ngayon, nagkaroon ng pagtutulungan, no? Yung interagency na tinatawag. Sila, Ombudsman, tsaka yung Civil Service, tulong-tulong na yan kasi may Interagency Anti-Corruption Council naman. At ngayon, mas proactive yung mga ahensya na to, no? Hindi lang sila nag-aantay kung yung mga union na nakadiskubre ay magkakaso. So, tulong-tulong na po ngayon. Malaki naman yung pagbabago in fairness dun sa kanilang mga bagong good to hear that. Good to hear that. Pagbabalik natin, break muna tayo, partner Tony. At ikaw namang kumausap kay Mamani. Pag-usapan natin, kasi nakasalang na partner sa Kongreso yung whistleblower bill. Na maraming sinasabing pakinabang sa mga magsusumbong, maglalantad, especially yung mga nasa pwesto, mga empleyado ng gobyerno. Kasi kayong nakakaalam din minsan, yung iba kasi minsan partner na mga media na matitikas din talaga, talagang nagkakalkal din. So, minsan nauna din yung media. But, mas dapat mauna talaga at bigyan natin ng suporta yung mga tulad po ninyo. Kung talaga interesado tayo, ang problema sa corruption ay hindi man maalis lahat, ay talagang mabawasan ng todo. Di ba, Maman? Alright. Ma'am Janet, mag-break lang muna tayo. Pagbabalik po natin, papatuloy po natin ang usapang good governance sa ating palatuntunang Lingkod ng Bayan. Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukambibig, ang media network na nakakarating sa bawat sulok ng daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras dito sa himpilan ng DZAR Sunshine Radio, 8:30 ng umaga. Ang oras hatid sa inyo ng Kasangga Party List. Kasangga mo sa negosyo at serbisyo. DZAR Balita. Magandang umaga, narito ang mga balita sa oras na ito. Philippine Coast Guard papatawan ng sanksyon ng mga tauhan ng barko ng To-Go na St. Thomas de Aquinas dahil sa kabiguang may pagbigay alam agad ng mga otoridad na nagkakaroon ito ng problema kaya na-stranded sa baybayin ng Iloilo. Nabatid naman na sa pagsisiyasat na nagkaroon ng problema sa marine propulsion ang barko. Samantala, premature campaign nakatakdang talakayin ng Commission on Election sa isang dialogo. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, layo ng dialogo na makabuo ng pangmatagalang solusyon sa problema sa premature campaigning. Kaugnay nito, inaanyayahan din ni Brillantes ang publiko kasama na ang anti-EPAL movement na dumalo sa gagawing pagpupulong. Yan ang mga balita sa oras na ito. Mula dito sa News and Information Center ng Sunshine Radio, Casalin Catarong, kapartner mo sa balita at servisyo. DZAR Balita. Ang mga balitang ito ay hatid sa inyo ng Kasangga Party List. Kasangga mo sa negosyo at serbisyo. Sa pang-flash report, libo-libong mga estudyante ang nagtsatsagang pumila para sa college entrance exam sa magpapasukan na naman. Kailangan na naman mag-ipon para sa tuition ng anak ko. Ano kayang magandang hanap buhay? Kaya lang, wala naman akong kapital. Saan naman ako kukuha? Hi! Uy Mare, huwag ka nang mag-alala dyan. Sa Kasangga Party List, may maaasahan ka. Dahil sa mga micro-entrepreneurs na katulad natin, tutulungan nilang mapalago ang negosyo mo. Handa silang maglaan ng kapital at palaguin ang negosyong hangad mo. Tumutulong din sila para mapadali ang mode of transportation papuntang palengke, eskwelahan at iba pa.
Kaya sa kasangga, wala kang poproblemahin. Sa negosyo mo, tutulungan ka. Mabuti na lang, nandiyan ang Kasangga Party List. May tutulong na sa akin sa darating na pasukan ng anak ko. Salamat, Mare. Kasangga Party List. Kasangga mo sa negosyo at serbisyo. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok, mayroon kang kasama. PCS ang puso ng bayan. Lagi nating malalapitan. Kakayanin natin ang ginagawa. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Ang pusong panalo. Tangkilikin natin ang loto, sweepstakes at small town lottery ng PCSO para buong bayan panalo. Tanong ni Bunso, Nay, 4 kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. Buti may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program. Mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph. Good news para sa lahat ng SSS members. Pwede nyo nang bayaran ang overdue loans nyo ng buo o hulugan, may bawas penalty pa. Sumali sa SSS Member Loan Penalty Condonation Program mula April 2 to September 30, 2012. Makakapag-loan kayo muli, buo pa ang benepisyo para sa pamilya. Bumisita na sa pinakamalapit na SSS branch o sa sss.gov.ph for details. Sa mas pinalawak na serbisyo, bawat isa'y siguradong protektado. Programang pangkalusugan, abot kaya na ng lahat. PhilHealth, lubos na maaasahan. PhilHealth, kaagapay ng bayan. Statika'y Pinoy, sagot ka ng PhilHealth. Mare, may bago raw benefit package ng PhilHealth simula April 1. Di kaya chika lang to? Mare, totoo yan. Yan yung tinatawag na Primary Care Benefit Package. Ano namang serbisyo nakapaloob dyan, Abet? Aba, napakarami. Kabilang dyan ang libreng konsultasyon, CBC, chest x-ray, urinalysis at marami pang iba. Sino naman ang pwedeng mag-avail niyan? Lahat ng miyembro ng sponsored program, organized group at OWP at mga dependents nito. Ano pang hinihintay natin? Pumunta na tayo sa health center. Para sa kumpletong detalye, tumawag sa 441-7442. Para sa mga individually paying members ng PhilHealth, extended po hanggang September 30, 2012 ang lock-in period promo. I-avail ang 50% discount sa inyong taon ng premium. Magbayad ng 1,800 pesos para sa July to December 2012 at taong 2013 bago mag-September 30, 2012. Para sa iba pang mga katanungan, tumawag sa PhilHealth Call Center 441-7442. DZAR 1026 Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Nagbabalik sina Errol Dacabe at Tony Cuevas sa Lingkod ng Bayan. Thank you, Hinel. Welcome back sa Lingkod ng Bayan. Alas 8:37 na po ng umaga. Ay anunsyo muna natin, partner, yung maswerteng nanalo last Friday. Base sa ruleta ng ating production. Ruleta ng kapalaran. Ruleta ng kapalaran. Oo. Sino ba yung winner natin last Friday? Amongst the correct answers, ang ipinaanunsyo sa atin ay mula sa Bacoor, Cavite. Ang pangalan niya ay Rosemary Duria. Ang address niya ay sa Ponte 2, Bacoor, Cavite. Cavite pala, no? Cavite. Bacoor, Cavite. Congratulations, Rosemary Duria. You may claim your box of grocery. Before Christmas? Hindi naman. Hindi naman. Sobrang tagal naman nun. Joke. Sobrang tagal naman nun. Last Friday of the month. Last Friday of the month. Last Friday of the month. Okay. Last Friday of the month. Kailan ba yung last Friday of the month? We are now working on our third week. Third week na ba tayo? Di next week na. Next week na. Oo nga, no? Bakit isa pa lang yung winner natin? Dagdagan pa natin yung winner. Dagdagan pa natin yung winner para, madagdagan ang fans club mo. Tuloy tayo, mga kaibigan. Once again, nasa studio pa natin si Ma'am Annie Hiron at si Miss Janet Morales. They're all from PS Link.
At kanina bago tayo mag-break, ang medyo inilahad sa atin kung ano yung kanilang ginagawa, partner. And line with that, siguro bago tayo pumalaot at bago natin tanungin itong mga nakatakdang aktibidad dito sa buwang ito ng Setyembre, gusto ko lang balikan si Ma'am Ani. Gaano kayo ka-secured naman sa inyong ginagawa? Kasi na-mention nga nyo kanina na natanggal kayo. So, ibig sabihin nun, sa kabila ng inyong ginagawa ay hindi ba kayo ganun kaprotektado para maipagpatuloy ninyo? Kasi napaka-importante ng inyong ginagawa sa hanay ng lahat para sabi nga doon sa tuwid na landas. Partner Nori, palagay ko yung sinabi ko kanina bago tayo mag-break, na Whistleblower Act can really help a lot. How do you see that, Maman? Wina-welcome namin yung panukalang batas na yan para maproteksyonan yung mga nagsisiwala. Kasi before wala, no? Wala. Bahala ka sa buhay mo. Wala. Tapos, malakas loob mo. Yung lakas ng loob mo, yung sabi mo kung oras mo na, kaya ganon na lang yung papagpasadyos mo na lang, syempre. Pero ito, yung panukalang batas na to, yung whistleblower, makakatulong, lalo na kung mauuna pa yung panukalang batas na freedom of information. Kasi kung meron ng freedom of information, ay mas malaki ang maitutulong doon sa whistleblower protection so, bill, mas magandang mauna muna yung FOI. Opo. Kasi alam ho ninyo, yun yung magbibigay ng daan, no? Kumbaga sa, alam mo yung katiwalian, nagtatago yan sa dilim Pero tinitingnan namin yung freedom of information na parang magbibigay ng mas liwanag para maisiwalat, no? Kasi mailalagay yan ano-anong dokumento ang pupwedeng ma-access ng publiko, ano ang mangyayari kapag ipinagkait sa iyo, as basic as Statement of Assets, Liabilities, and Network. Alam naman ninyo yung istorya ng SALN, no? Kahit na yung media nahihirapang makakuha ng mga kopya, pero public document yan. So, pag pinagkambal mo, lalo't mauna yung Freedom of Information Bill tsaka whistleblower, naku, tonong-tono yan, kumpleto rekado na yan dun sa paglaban dun sa katiwalian. No? Mapoprotektahan kung sino man yung mga, sabi nga, maghahayag para matukoy kung sino yung kasi alam mo, sa privado, meron silang witness protection na program. Pero walang ganyan sa sektor publiko. Iba dyan, dinadala pa sa safe house, binibigyan ng ayuda, pati pamilya. Pero ganyan, walang ganyan sa gobyerno, no, sa mga kawani. Kaya dito sa whistleblower protection ay magkakaroon ng mga probisyon kung papaano mapoproteksyonan, pati yung abogado, yung mga legal na assistance, at ano yung mangyayari, anong gagawin ng gobyerno sa konkretong programa kapag nililitis pa lang yung kaso na ibininyag mo. And you see it as an encouragement? Ang tingin ko sa ay may alam. Mas marami ng maiinganyo. Kasi ngayon, syempre, natural naman sa tao na iba-iba yung level ng itataya natin Yung iba naman, hindi naman duwag, pero practical lang sila Kasi trabaho at saka kabuhayan yan mo So, natural lang naman na sila ay mag-atubili, lalo kung wala ka namang nakikita na sasandigan pagka ikaw ay nag-ano. No? So, pagka pumasa yung batas na yan, tingin ko, mas bibilis ang tuwid na daan, no? Mas magliliwanag. At ang isang mensahe diyan, doon sa mga hindi talaga mapakali ang mga kamay, sa hindi naman kanila. Isa lang ang mensahe diyan, nakatingin kami at handang kumilos. Ganun po. All right. Alongside with it, partner, ngayong buwan ay Civil Service Month at nagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng Civil Service. And I'm sure may mga activities tayo diyan, Miss Janet. Ano po? Kwentuhan niyo kami, Miss Janet. Sige, kasamang Errol, Sir Tony. This September ay Civil Service Month. Katuwang ang PS Link ng Civil Service Commission through the Office of the Personal Relation Office yung pagsasagawa po ng Lingap sa Barangay Program. Ano yun? So yung Lingap sa Barangay Program po, ito po ay meron kaming 3 aktibidades na ginagawa. Yung gift giving, feeding program, at yung pong bloodletting. So PS Link po ay nakatoka para po sa activity ng bloodletting at magkakaroon po tayo niyan sa September 25 po. So inaanyayahan po namin lahat ng mga gustong mag-donate ng dugo
doon po sa Civil Service Commission, doon po sa Central Office, na pumunta po at mag-donate ng dugo. Ito po ay magsisimula mula 8 o'clock ng umaga po hanggang 4 o'clock p.m. Ma'am Janet, pabanggit ng office para at least hindi naman kasi alam main ng office lahat daw, partner. sa main office. Address. Sa Batasan Hills Batasan po. Hills. Sa tapat ng Congress. Okay. So, Congress, sa tapat ho ng Congress. Paano yung mga malalayo? Oo. Nawiling, halimbawa taga Pampanga. Actually, meron din sila? Oo, ito po ay merong announcement kasi... Ito ba'y simultaneous? Sa mga opisina ng civil service? Yun pala, partner. Kaya hindi na nila kailangan maglakbay doon, no? Oo nga. Tapos yan, may libreng balot. Ayun po. Tapos kung sino po yung magdo-donate ng dugo, sila po ay merong compensatory time off. O yun yung day off. Yun off. Day off. Yun yung hindi pwedeng i-convert into cash. Hindi. Pwede ka mag-day off, pero may bayad ka. Okay. Maganda. Kasi pagka, lalo na nung nakaraan, naka 44,000 cc kami nung nakolekta, no? Dami, no? So, nakakapanghina din ako. Yung 1 cc ba, 1 bag? Hindi. 450cc. 450. Okay. So, ganon, no? At kailangan din siguro dyan, banggitin mo, dun sa magdodonate, ano yung dapat at hindi dapat nilang gawin. Oo. Dapat hindi sila pagod. Okay. Hindi sila puyat. Hindi sila nakainom. Hindi sila high blood. Walang sakit. May screening naman ginagawa. Tinitingnan naman yung donor kung papasabas siya na mag-donate, di ba? Oo. Ay, katuwang po dito ng Civil Service Commission at ng PS Link ay yung magpa-facilitate po ng blood, ay yung Philippine Blood Center. So sila po yung mag-i-screen. Ito po ay under ng DOH. At doon ninyo ibibigay yung malilikom na dugo, kasi importante, kasama Errol, yung mga nagkakaubusan na ngayon ng dugo, yung mga blood bank. Totoo yun. No? At talagang delikado, lalo na pag nagkaroon ng dengue o yung mga nangangailangan ng pagsalin ng dugo. At nakita namin yan sa iba-ibang komunidad. Kaya importante yung tuloy-tuloy din na nagdo-donate. No? Pwede ka mag-donate every 3 months Every 3 months, yes. Kala nung iba, once, lang, hindi. Every 3 months. Mas maganda yung nire-replenish mo yung dugo mo. Tama yun. May mga congressman bang nagdo-donate ng dugo? Wala Wala? Nilang makita ang kanilang dugo siguro. Malahian. So, yun, maganda yun na tuloy-tuloy at na nakikita namin, ito konkretong pangdugtong buhay. Yes. Yung dugo, pangdugtong buhay. So, and because of that, we would like to congratulate ang inyo pong grupo, PS Link, at inyo pong set of officers sa Maman, Miss Janet. Alam ko pong marami pa kayong gagawin at ito pong efforts po ninyo makatutulong ng todo sa ating presidente. Lalo't ang kanya namang advocacy ay is in parallel with your advocacies also. Magkakatulong-tulong po tayo. Kasama niyo po kami sa DCIR Sunshine Radio. Ulitin po natin ito. Maiksi lang pong oras talaga natin. Ulitin po natin, siguro lalagyan na lang natin, partner Tony, ng plugging para makatulong din tayo sa, especially yung mga nais mag-donate ng dugo, ulit-ulitin lang natin. By the way, kailan nga po ulit, Miss Janet John? September 25. 25, so next week, next Tuesday. week na. September 25. Ano bang araw yung September? Tuesday next week. Anybody? Government. Pero priority yung government employees. Yan. Thank you, ma'am. Maraming Janet salamat po sa pagkakataong ito. Ulitin po natin. Binabati namin ng buwan ng pagdiriwang ng civil serviceman ang lahat ng mga kawani. Ipagpatuloy natin yung tapat at malinis nating paglilingkod sa ating bayan. Yan yung magpapabangon sa ating bayan talaga. Partner, bago natin tapusin ng tuluyan, gusto ko lang na tulungan din yung mga nagtatanong. Ito bang mga nasa pamahalaan natin, sila ba ay may off din ba sila during lunch break or mayroon bang yung oras para at least alam specific nila hour. Alam nila kung lunchtime ba ay pwede sila makipag-transact sa ating gobyerno or kailangan nilang maghintay ng alauna para nakabalik na. Paano ba yung sistema diyan? Siyempre merong lunch break pero ngayon dahil doon sa batas na Anti-Red Tape Act at doon sa Citizens Charter ngayon ay may mga frontline services na tuloy-tuloy kahit na
lunch break, may nagre-relyebo, no? At iyan ay isa sa mga positibong pagbabago ngayon sa serbisyo sa bill ng Pilipinas, magmula nung nagkaroon ng batas na yan, na yung mga talagang laging pinupuntahan ng mga tao, forefront of public services, mayroon pong patuloy na nagmaman ng mga even serbisyo lunch yan, break. kahit lunch break. At Mas yun maganda. po ay dahil dun sa anti-red tape tsaka dun sa Citizens Charter. Pero we recognize, partner, ang mga nasa public offices ay mga tao din yan. Kailangan ding magpahinga kung oras ng pagkain, kailangan din kumain. Di ba, ma'am? Pero yun na nga, yung sinasabi ni Ma'am Ani na kumbaga mananghalian ka pero may kapalit na mag-e-entertain dun sa except maybe for those offices na hindi naman nasa frontline. Basta yung frontline ngayon, yun yung nagiging karakter ngayon. Bukod dun sa mga tinatawag na lalo hospital. Pwede ba maghintay ang hospital? Yung mga yung express na lane for the elderly pag may mga kapansanan, yun yung mga ganong klase ngayong mga pagbabago. Yes, kasi nakakalungkot na ang dami ko na-encounter na nanggaling pa ng malayong probinsya pagdating ng turn niya, ano na ho kasi, pasensya na kayo, na nakakaawa. So dapat i-report ho nila, kailangan ho yung mga nasa frontline merong ID para nalalaman sino yung kawani na yon. At kung pwede pong yun i-report kung ikaw ay tinanggihan. Talaga, ha? Saan namin i-report? Pwede pong i-report yan na diretso Civil sa service. mga hotline. May makikita ho kayo ngayon sa mga action desk, yung hotline po, at mismo dun sa opisina, meron po dong action desk, pwede rin pong i-report at magbigay ng feedback kung meron ho kayong reklamo. Ayun. Reglado. Okay. So, sige kayo. Ma'am Ann and Miss Janet, thank you so much hindi again. po ito ang unang pagkakataon na kayo ay magiging bahagi kasi napaka-noble ng inyong intention. So kami din ay ganon. So magtulungan tayo. Maybe if not next week, basta sa mga susunod na araw mag-uusap ulit tayo. Maraming salamat at mabuhay ang inyong palatuntunang lingkod ng bayan. Thank you. Kaibigan, dyan po ang bahagi ng ating panayam sa grupo ng PS Link na inyo pong napakinggan sa ating palatuntunan. Tayo po'y magbe-break ulit. At sa pagbabalik natin, alam mo ba, partner, last Saturday, I was invited sa prayer rally ng mga nagmamahal naman sa kalikasan sa Obando, Bulacan. Oo. Kasi, talaga itinutuloy-tuloy, partner, yung paghuhukay ng dagat, pagwawasak ng mga mangroves, pagsisira ng mga palaisdaan doon para lamang tayuan ng basurahan. Nagrally ang mga tao. Kaya lang yung mga nagrarally, takot na takot sapagkat sila daw ay binabantaan na aarestuhin ng mayor. Ganyan katitindi, no? So, mamaya, mag-break muna tayo. Break muna tayo. Narito ang magkasukat na tambalang Tobladong Bibig Was, sina Errol Dacame at Tony Cuevas. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras dito sa impila ng DZAR Sunshine Radio, 10 minuto bago mag-alas 10 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng S&D Grill Restaurant. Lutong Pinoy na kinatatakuman, binabalik-balikan. DZAR Balita. Magandang umaga, narito ang mga balita sa oras na ito. Bingga at Magat Dam kasalukuyang nagpapakawala ng tubig. Base sa monitoring ng Pag-asa, kasalukuyang nakabukas ang tig-isang spill gate ng 2 dam matapos na bahagyang tumaas ang level ng tubig nito kumpara sa naitalang water level kahapon. Samantala, mag-asawang Marzana nagmaltrato ng kasambahay, nakatakdang basahan ng sakdal sa Quezon City RTC ngayong umaga. May ulat si kapartner Danny Santos. Danny? May ulat itong pagbasa ng sakdal dito sa mag-asawang Marzan na di mo nang maltrato sa kanilang katulong. Ito sa Quezon City RTC Branch 77 dito ay mismo si Judge Sir Hermano Flores o Francisco Legaspi ang isang mismong huwes na kung sadya ay ito mismo ay binabasa dito yung kasong
serious illegal detention at mag-asawa ay kasama kanilang abogado na sina Atty. Jesus Fernandez at Joel Ferrer, kasama rin si Alwin Franz Villaruel, ang abogado ito na usan nga ay harap niya mismo sa harapan ng husgado. Ang mag-asawa ay salukuyan pa rin lumuluha sa nangyaring hanap na kaso ngayon dito sa France 77. Ako naman si Danny Cruz Santos para sa Timog Radio, DCAR Science Radio, kapan sa balita at serbisyo. Sa iba pang balita, mahigit 10 kahon ng igat o eel na sabat ng Bureau of Customs. Sa inisyal na investigasyon, patungo sa ng Taiwan ang nasabing mga kontrabando ng masabat ng mga tauhan ng Customs Examiner. Tinatayang aabot sa 750,000 ang halaga ng kahon-kahong baby eel. Samantala, patuloy pa rin ang gagawing investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang nasa likod ng tangkang pagpuslit. At yan ang mga balita sa oras na ito. Mula dito sa News and Information Center ng Sunshine Radio, President Katarong kapartner mo sa balita at serbisyo. DZAR Balita. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng S&D Grill Restaurant. Lutong Pinoy na kinatatakaman, binabalik-balikan. Plan your visit to the hospitalities industry sourcing and design destination. Hotel Suppliers Show Philippines 2012 from September 20 to 22 at the SMS Convention Center, Manila. Come and see over 150 top-notch suppliers representing local and international brands for your furniture, fixtures and accessories, technology, equipment, service and project